Okay, nagbukas na ang ano, bukas na ang pailaw dito sa airport. Kasi alas 3 na. Time check. 2:53. Pakita ko lang sa inyo lugar ulit ha. Part 2. Continuation sa ano natin kanina, vlog na madilim. Continuation sa ating vlog na makulimlim, madilim, walang ilaw kanina. Ito na yun, maliwanag version. Kita nyo na, di ba? So para kang nasa ilalim ng ano, no? Car park. Yan. So ano to dito? Yung promotion ng mga dapat puntahan ng mga hotel and resort. Misibis Bay, yun. Isa to sa pinakamahal na ano, no? Resort sa Legazpi, Albay. Legazpi ba tama? Bahakay, sorry. Misibis Bay. Pangmayaman to dito. Pagka ang sabi pa accordingly, meron na tong ano dito, pagmamayari ang sila Arroyo dati. Or basta mga ano, mga politicians, no? Mga naka-afford magpunta rito. Misibis Bay, sikat yan para sa mga mayayaman. Okay. Yan, no? So, Bicol International Airport vlog review tour, madaling araw. And maliban naman sa Misibis Bay, yan, ito rin may dati ito, harmonizing cultures, uplifting spirits, Chinese Filipino music ministry. Okay, a bridge of voices, unity in harmony, melodies of unity. Ayun, no? Andiyan yung mga empleyado, open na sila, mga gwardiya. Philippine Airline ticket sales, employees in trans. Okay. Ticket sales in trans. Open na, pwede na pumasok. Mga bawal, paalala. Notice to all airport passenger. Bawal ang firearms, grenade. Bawal ang stunning device. Ano stunning device? Stun guns, animal stunners, etc. Object with sharp points and edges. Blunt instruments. Workers' tools. Liquids. Gel, lotion na above 100 ml. Okay, may nagtanong, bawal daw magdala ng ano, mineral water, pero may nagbibita sa loob. Kaya tanong na tayong gwardiya. Hello ma'am, pwede magtanong, may nagsabi ba na bakit daw bawal magdala ng mineral water sa loob, samantalang mayroon daw nabibenta ng mineral water sa loob? Pwede naman sir, doon lang po sir sa taas ang bawal, pero dito sa baba pwede pa. Okay. Meron na second floor, no? Ganda. Yan, no? Second floor. Boys in trance. Okay, so ito na yung mga ano dito, mga seat of passengers. Parating na. Dumating na sila. Yan. Sila sir, sila ma'am. Okay. So, ito naman tricycle. Tanongin natin sila kung magkano pamasahe. Yan, para additional information tayo dito for today's video. Alright. So, sana lang ay ano, no, hindi ito kamag-anak. Pero panigurado, ano, tansya ko pang mag-anak to, no? Okay. So, yan, tricycle ulit. Okay, sila ma'am. Okay, so tricycle, gwardiya, airport staff. Okay. Manggura, no?
Kunyari galing sa Embarcadero de Legazpi, papunta rito. O galing rito, papuntang ano, Embarcadero. Ha? Magkano? Mga, kung pauwiin na, mga... Galing dito, papuntang Embarcadero, magkano? Kaya dapat maabangan mo yung pabalik na, kaya mura na yun. So ito, mura na to. Ay, hindi, may service kami. Service kayo. So hindi ko makakuha yung sagot kung magkano. At yung mga pauwi ng papunta ng pabalik na, mga 300 na lang ang bibili. 300 na lang. Pag- Ito sila. pag Yan, tricycle. papunta pa lang dito, Mm. medyo... Okay. Sa bagay, it makes sense kasi paangat nga to, paakyat 95 meters ba naman ang ano, ang kanyang ano, elevation. Mas mura ang Grab, kaya sa mga sasakay papuntang airport, mag-Grab na lang kayo, mas mura. So magkano yung koy paakyat na mas mga magkano yun paakyat nasa mga 500 ganyan. Hindi sa mga driver na humingi. Pa ikaw. Ito medyo, maano ako Medyo nahiyain. mahiyain na. Sige, sa mga magkano lang. Mahiyain na presyo, magkano? Magkano yung presyo ng mahiyain pa yon? 350. 350 galing Embarcadero de Legazpi. 350. Pagpababa, pabalik, Pwede na yung mga driver. 300. Okay, 50. Yun oh. Yun. Alright. Take note ha, sa mga aakyat ng ano, aakyat dito sa airport, ang mahiyain na presyo daw, sabi ni Kuya, is 350. Ang pababa naman, palabas ng airport ay 300 pesos. Okay, so parang Grab na rin. Not bad. Yeah. So first set of passengers. Nagsidatingan na. Alas 3. Bicol International Airport. So yun ang ano, hindi na masama ang 350 paakyat. Sabi ni Kuya, siya kasi ay mahihain daw siyang hingi ng presyo. Tandaan nyo ha, pinakamabait tricycle driver, yun, naka-blue, 2148, L2148. So mabait si Kuya kasi mura lang yung kanyang hingi. Yung mahihain na presyo yun, 350. Pababa naman, pabalik sa downtown, pauwi is 300. So ibig sabihin, kung makatagpo kayo ng garapal na na tricycle driver, so pwedeng 500 expected to 600. So just like taxi, 600 din, no? Parang ganun. Mahihain si Kuya, mahihain. Halata naman. Kasi tagal niyang masabi. So sabi ko, magkano ba talaga yung hingi ng mga driver? Sabi niya, depende. So anong depende? Basta ako kasi mahihain. O sige, presyong mahihain. So sabi niya, 350, pwede na. O, diba? So, yun na yun, 350 pesos. At saka, it makes sense talaga na mas mahal ang papunta dito sa airport kasi akyatin, tarik. Oo, napaka-steep, hilly. So, pag pababa, so medyo naka-free wheel na lang, no? Free wheeling na lang sila. So, hindi na magastos sa gasolina. At dahil nga sa madilim kanina sa una nating video, ito uulitin natin to, no, na i-review. O nga pala, simula sa CR, maganda ang CR, no? Malinis, tsaka mabango, siguro dahil bago pa. So sana ma-maintain, no? Hanggang 100 years ganoon pa rin kabango at kalinis ang CR. And hindi pwedeng videohan kasi may mga umiihi may mga tao, so bawal yun. So, sabihin ko na lang, no, yung experience. Mabango. Very good. And malinis. And yun. Bali, may charging station dito. Pwedeng mag-charge. Okay. Ito yung mga tao. Kaya ng mga natutulog ay dumating pala. Yung mga no, set of passengers, no, na nakarating. Marami na. Marami. So, yung iba natutulog ay nagising na.
Okay, so ito pala yung hitsura ng ano, wish wheel o wheel wishers lounge. Kapag ano na no, normal na, ibig sabihin may ilaw na. Binuksan na ng ilaw. Alas 3 talaga dito. So pag araw dito panigurado may aircon eh. Pero kahit walang aircon dito malamig. Okay, so dito na tayo sa may ano, abangan. Ibig sabihin mag-abang na tayo dito sa ano, sa may entrance ng ano, departure area. So yung sa domestic and international arrival area ay sarado pa rin ang kailang ano no, kailang ilaw. Pero dito sa may ano, departure area ay open na siya. Puntahan natin, diba? Ganda no? And syempre balikan ulit natin yung ano, yung ating dinag kanina na madilim. Doon sa may parking space din ulit ng mga motor. Nang makita ho natin yung hitsura ng area no? Kasi yun, mayroon palang second floor which is mga empleyado pa lang. Pwede na? Wala pa. Sige. Lakad-lakad muna. Sige. So, dito naman ay may mga nakaupo na. Okay, so yun yung ano ha, pamasahe sa tricycle. 350 ang pamasahe pagpalabas ng airport pabalik sa syudad ng Legazpi and bayan ng Daraga. Yung presyong 350 sa tricycle ha is ano yun, mahiyain pa yun na presyo. So pag garapalan baka ano, mga sugapang mga presyong garapalan at sugapa ng mga driver is nasa siguro 500 to 600 sa mga tricycle. So yun o. May ATM machine pala dito. Land Bank and anong ATM yan? Basta ATM ang isa. Okay. Oh, sarap ng hangin talaga dito. The best. Consistent ang hangin dito sa ano ha, Legazpi and Daraga. Kahit araw. Mas mahal ang paakyat dito kasi ano siya, tarik, hill. Isipin nyo na lang ano, 95 meters ang kanyang ano, ang kanyang taas. O, diba taas nun ha? Para ka na rin ano, nagpalipad ang drone ang iyong makikita. And yan. Ito yung labas ito ulit kanina. Pinuntahan ito nung wala pang ilaw, madilim pa. Ang mga taga-aviation. Okay. So ito yung hitsura niya pagka meron ng ilaw. So maganda. Pero ito dapat, ilaw to dapat no? Pero wala silang ilaw. Sana meron no? Para mas makikita natin yung ganda. Sana. Ng outside pasada. Alright. So ito naman ngayon ang importante is itong lugar. Silip-silip tayo dito. Dali. Silipin natin kanina sa loob kasi excited tayo makita ang loob Paano hitsura ng airport ng Legazpi City, Albay or Bicol International Airport. Kasayang nga lang no, hindi natin makikita tong ano no, itong design. Wait lang, try natin tingnan, baka pwede. Ano bang design? May nakasulat ba siya? Wait lang, ano nakasulat? Okay, hindi ako sigurado kung ano nakasulat ha, pero kung i-estimate ko siya, i-analyze ko pa letter D, letter E, letter G, letter E, letter S, and PO, tapos punctuation, exclamation point. So, Dagos po, no? So, dito na area, Dagos po. So, ano kaya sa unahan? Welcome to Bicol, Dagos po, or welcome to Albay, Dagos po. Okay, so may taxi. Tanongin natin kung magkano pamasahe. Yun, asa na yun? Dumiretso. Okay, so sayang no, hindi tayo mabasa yung ano. Pero tanongin natin yung ano. Let's ask na lang. Let's ask ang mga personnel kung taga rito, taga airport sa personnel kung ano yung nakasulat. Dagos po. So ano yun sa unahan?
yung logo or yung nasulat. So sayang no, nakalagpas yung taxi. Hindi tayo matanong kung magkano pamasahe. Okay. Okay, so yun po yung ang basket nila. So ito na yung loob ng airport lounge area. So meron mga nakasulat dito na mga flights. Okay, Cibgo, Philippine Airlines, Cebu Pacific. Cibgo is yan, mga cargo planes. Okay, Cebu Pacific, Philippine Airlines, Cibgo, Philippine Airlines. So, marami palang flights dito, no? Hindi lang para bound for Manila. Although alam ko naman na itong Legazpi Airport or itong Albay Airport ay meron silang flight naman na bound for Palawan, Iloilo, Cebu, and Bohol. So no surprise. So yun yung mga flights, no, bound for Manila, bound for Cebu. Okay, Cebu and Manila pa lang so far, no, ang mga dito, mga flights. Okay, so restrooms, elevators, lounge area, departure stairway. So ang departures is sa second floor. Walang elevator, meron pala, escalator. Okay, restrooms. Restrooms for male and female. So ito yung ticket counter or tama, check-in counter area. Bicol International Airport, Democratic Republic of the Philippines, DRP. Some travel tax, OWA counter. Ito na ito lahat. So as of now, close pa sila para sa Philippine Airline Comfort Class, bag drop. Enter here, economy class, special class, special assistance, comfort class. Okay, so sa taas yung departures and departure area. So merong stairway, meron ding escalator. And sa Cebu Pacific naman is sarado pa sila. Ito yung area nila. Bag drop, check-in, travel tax and OWA counter. Ito naman yung Cibgo. Open na ang Cibgo. At meron itong mga upuan. Yun, napaka-spacious ng lugar. Well, meron sila ditong check-in kiosk. Tama ba? Ito ba yung check-in kiosk na nakikita natin? Check-in kiosk ba to? Okay. Hindi siguro. Ang ganda, no? Nice one. Baggage, a security check. Lounge area. So, ngayon, try natin mag-explore sa second floor. So, yung Cibgo, andyan na sila, bound for Manila. Ang Cibgo is siya, Cebu Pacific pa rin siya, pero mostly ginagamit talaga siya na pang cargo, no, cargo plane. So yung mga maliliit yan, di ba, yung mga propeller plane. So ibig sabihin, yun po yung sasakyan natin ngayon papuntang Manila, yung Cibgo propeller plane, no, maliit lang. Hindi siya yung turboprop, hindi siya turbo or turbine engine, ganon. Okay, so let's explore the other side of the building. Okay, so let's choose the escalator para iwas pagod. At
para mas mabilis makarating. Ecumenical Chapel. So ito yung second floor. Dito yung daanan ng papuntang departure area. Pero syempre hindi pa tayo makapag-depart gawa nung hindi pa tayo nakapag check-in. So meron dito ang TV monitor. Yun na nga, Cebgo, bound for Manila. Cebgo, PAL, Cebu Pacific, bound for Manila. Philippine Airlines, bound for Cebu. Bound for Manila ulit, Cebu Pacific. Philippine Airlines, bound for Manila. Cebgo, bound for Cebu. Basta Cebgo ha, maliliit yan ang aeroplano. Cebgo. Yung propeller prop, yung parang hélice. Propeller, hindi siya yung engine turbine. So departure area, domestic pre-departure lounge area. So ito yung kailang roofing ceiling design. So, tinanong ko yung mga gwardiya at yung isang taga dito, airport personnel, kung saan ito hango, saan ito inspired, no? Yung kailang shilling. So, ang sagot nila ay hindi na alam. Para daw pili na may pagkamayon, gano'n, no? Kasi di ba most of the time, hinahango yung disenyo ng isang airport sa kung anong meron sa isang syudad or isang lugar, sa isang probinsya. So for example sa Davao City, ang aming doon, airport, ang outside facade ay nakahango siya sa or naka-designed sa ulo ng agila, ganon, no? Which is yun talaga yung icon ng Davao City. Okay, let's go to elevator. Meron pala sa itong mga flower pots na original, hindi siya made of plastic or artificial. So dito naman na area, parang matatanaw yata natin yung overlooking. Mayroon siyang overlooking site, pero syempre di pa tayo makakapasok nung gawa nung wala pa tayong boarding pass. Okay. Okay. Here we go again. We're waiting for our check-in counter na mag-open. So hindi also yung check-in kiosk dito sa Bicol International Airport, Legazpi City, Daraga, Albay. So hindi lahat ng airport ay mayroong check-in kiosk. And time check. So yun na nga bali nagpa-assign tayo sa window seat na kung saan makikita natin si Mount Mayon, kasi nung nagdaang mga araw talaga hindi talaga natin nakita nung araw kahapon. So nagtatago lagi sa ulap si Mount Mayon. So sana ngayon ay mapakita siya sa atin. Makita ko, may share ko sa inyo. Okay, so time check tayo. It's time check. It's 4:09. And yun bali pasok lang muna tayo dun sa may taas sa departure area. And after sa departure area natin ilagay ito ating backpack, ay lalabas ulit tayo para magtanong tayo sa mga pamasahe ng mga tricycle driver para patas, no? Kasi yung kaya kay kuya, yung 350 na sinasabi niya,
papunta rito sa airport, paakyat, ano yun eh, mahiyain na presyo pa yun, no? May delikadisang presyo pa daw yun. Tapos pabalik naman ng Legazpi City, 300 pesos. So, ibig sabihin nun, yung ibang mga tricycle driver, maaaring mas mahal pa ang singil sa 350, like 400 siguro, or 500 or 600. So, tingnan natin mamaya. Pero for now, putra muna tayo sa taas. Okay, may boarding pass na tayo. So, makikita na natin kung ano meron sa loob sa departure area. Paano makaka-free. Alright, here we go. Yan. Baggage security check. Once again. Okay, so after sa may baggage security check part 2, dito tayo sa loob na, no? Bicol International Airport. Ito yung makikita ho natin dito. Giving hope a chance, mga bag, mga souvenir items, and mga pasalubong, no? Mga tart, mga pili nuts. Yung ganito na pili nuts dun sa may SM is 360. Asa na yun? Coffee toast. So 450. So dun sa SM parehas lang, 450. Ito na yung loob, no, departure area. So dito marami ng mga coffee shops or mga shops in dine or mga shops, no, mga shops in retail or retail shops. Okay. Restroom, oh, ganda ng restroom dito na area. Nice one. Meron silang parang lobby area sa restroom. Anyway. Natin ang maupuan. Tingnan natin kung anong group yung sa atin. So ito yung bound for Manila dito na area. Cebu Pacific, gate number 8. Okay. So ito yung loob, ha. Yan, waiting area para sa departure area. Mga benches. Window machine. Tapos ito yung parang lamisa sa mga gustong magkape. And eto, coffee shop na tayo dito. Cafe Yolo. Alright, magkano ang kape dito? 138. Ay, hindi pala. Espresso, 95 pesos. It's a date. Okay. Big's Chicken Burger. So, kung meron doon sa may Well Wishers Lounge, meron din dito sa may departure area na Big's Chicken and Burger. The Sandwich Guy, Fast and Fresh. Ayan, mga dito, mga pwedeng kainan, ha, at mabilhan ng mga kape. Lisan Express. Magkano ito yung espresso? 115. Mas mahal. 115. Dito naman, magkano? Coffee, 60 pesos. Is mas mura. Bird coffee. Americano, 75. 145 dito, mas mahal, no? And Dunkin Donut, Belgian waffle. Masarap din daw ang kape. Okay daw ang kape sa Dunkin Donut, sabi nila. Okay. And right after natin makabili ng kape ngayon, ayun, may Boss Coffee, no? Paborito. Potato Corner, sarado pa. Boss Coffee, sarado din. Starbucks. Okay. Mga pasalubong. Ito, marami sila ditong mga nuts. Tart. Dito naman ay Bicol Delights. Angels. Bicol Church City. Okay. OTAP PH. So, ito na yung pinaka final. Tapos meron din sila ditong ang Children's Kiddie Travelers Lounge. Diba? So, para hindi sila mag-board. Oy,
Tapos lang master siomai, syempre. Okay, so we're done. Bili na tayo ng kape. So ito yung hitsura ng loob nila, pati yung kailang design dito. So yun na nga, kanina naguhulaan yung mga gwardiya tsaka yung staff dito sa airport tungkol dito sa alin kaya, no, or tungkol dito sa design ng airport. So sabi nung isa, para daw pili ang hugis, ang isa naman parang mayon. So sa mga taga Albay, no, taga Legazpi, ano sa tingin nyo, saan gawa to? I mean, saan hango, no? Or saan inspired itong gatong napakagandang shilling design ninyo dito sa airport, sa may departure area? So let me know in the comment box. So baba tayo sa doon sa may dropping area para malaman yung ibang mga presyohan ng mga tricycle driver. Nga pala, mayroong free water dito ha. So di ako sure kung lahat ba talaga ng airport is mayroong libreng tubig. Kasi sa Davao na iya ay mayroong free water. May mga dispenser talaga, water dispenser, no, for free. Sa Cebu, nakalimutan ko na kung meron ba. Bacolod, limot ko din, and even sa Iloilo. Just in case lang ba na kayo gustong magtipid talaga, magkano ang dito tubig. So siguro nasa mga 30 to 50 pesos since nasa loob sila ng airport. Mahal ang rent. So kailangan lang taasan ang pricing. For example, ito natin Summit. Magkano Summit? 35 po, sir. 35. Wilkins same lang, no? Absolute 35. Okay, see? 35. O sa labas niyan, isa lang yun, nasa 15. Pag nasa ka convenience store. Okay, kunin ko na. Alright, so sila ang pinakamurang kape dito ha. Brewed coffee, 60 pesos. Dito ang brewed coffee is so 145 naman sa kanila. Dito ay ayun na, basta ito na yung pinakamura, no? 60 pesos, di ba? So ito na yung exit. Paano? Okay, yan, tulak lang. Alright, exit na tayo. Mas magandang airport, no, nito si Legazpi kumpara sa Tacloban City. Palibasa, kasi to, preparation or international airport itong si Legazpi City Airport. Bicol International Airport. Si Tacloban City is domestic. Wala masyadong tao, no? Maaga pa kasi. Early as 4:32. Alright, exit na naman. Okay, so madilim pa rin. Grabe, iba talaga ganda ng hangin dito. The best. Super fresh na fresh yung hangin. Talagang makalanghap ka ng preskong hangin dito. Good for the lungs. Okay, so pamasahe information ha. Ang taxi naman na bayaran natin ay 380 ang ating nababayaran. So sa mga tricycle, pag aakyat dito ay 350.
So the difference is 60 pesos. Tapos partida ang ano ha, ang ating pinanggalingan is sa may Boulevard, napakalayo ho no na unahan pa. Yung may nakalagay na Legazpi. Unahan pa sa may Sawangan, unahan pa sa may BFP. So malayo ho yun. Pero ang charge is ano lang, 180 pesos para sa 4-seater na grab car. So kung tricycle siguro mula doon, napakamahal na siguro. Hindi lang siya 350, siguro nasa mga 600 to 500 or ano, 500 to 600 mga ganun. May taxi. Parang iba yung dropping point ng ano, no, taxi area. Hindi natin matanong si ma'am kasi hindi siya pasahero, siya ay empleyado. Sakay siya ng taxi. So may nakita tayong taxi dito, no, mga nakapila. I don't know kung nakapila na ba sila. Pero may mga taxi dito. Ito yung mga naghahatid na mga pasahero dito. So nag-aantay sila panigurado ng backload. So try natin tanongin kung magkano, no, ang kanilang singilan. Ganoon din, no, same place, same location. Van, yellow plate, so ibig sabihin pampasahero. Okay. So yung mga taxi dito is mga ano, no, luma, mga Avanza. Pero aircon, shit. Sa mga driver. Magkano ano ko magkano pamasahe papuntang Embarcadero? 600 ang tax dyan. 600 pababa. Pabalik dito. Pares lang. Pares lang 600. Ganito lahat ng taxi. Kailan? Walang sedan. Sedan? Oo, Meron marami. meron din. Bakit? Sa ilang pasero kayo? 4. Tama naman, no, 4. 6-seater man to, di ba? 6-seater. Thank you. Maraming sedan dito. Sige. Kaya, So, yun, no. 600 nga. Confirm ba? Paakyat at pababa. So, may mga sedan din naman. Meron naman pala mga kotse. Mga sedan. Mga auto taxi. Pero wala pa tayo nakita. Mostly mga Avanza pa lang. So, yan na, no? Okay na tayo dito. Yung tricycle na talaga dapat. Yung ibang, tanongin natin yung ibang mga rates. Kung magkano. Pero sometimes, talaga yan, no? Depende kasi yan sa layo, distance. Pero tansya ko talaga, yun na yung lugar na pinanggalingan natin. Is yun na yung pinakamalayo siguro, no? Pinakadulo na talaga ng Legazpi City. So yun, 600 pesos ang pamasahe sa taxi papunta doon at papunta rito. Ang sinabi ko is Embarcadero. So sa naman, grab car ay 380 pesos. Malayo pa ha. Doon nga sa may nakalagay na basta anong barangay yun, Sawangan, unahan pa sa may BFP. Kaya I suggest na mag-install na lang kayo ng grab apps. Para mag-grab na lang kayo, mas madali pa. Hindi na kayo kailangan maghanap ng taxi kung saan. Grab car na talaga yung lalapit sa inyong tahanan. Grab car na yung lalapit sa inyong hotel, no, na kinaroroonan. Okay, so wala tayong nakita doon mga tricycle na naghahatid, kaya okay na yun. Basta 350 ang presyo from Embarcadero de Legazpi papunta dito sa may airport. Presyong mahiyain pa yun. Dito yung binili kong 60 pesos na kape sa may Lisans Express ba yun? Or asan yun? Saan ko nabili ito? Sa may Daily Bites, no? Yun, Daily Bites pala. Diba sabi ko siya ang pinakamura sa 60 pesos. So kaya pala napakamura nitong brewed coffee kasi pait, akala para ang palaya, no? So tinapong ko na lang. Yan, bali let's go to Boss Coffee na lang, no? Kasi meron silang decaf. So yun, no? Ngayon lang ako na-inform na mayroon palang decaffeinated or decaf itong Boss Coffee. So yun, so ibig sabihin hindi tayo talaga aasa lagi sa Starbucks, no?
Kasi Boss Coffee, may serving na rin sila ng decaf. So, very good, no? So, that's all for today's video. Thank you for watching. And have a safe flight sa atin dito. So, maray na aga sa Indo, boss, no? Diyos mabalos sa Indo. Tama ba?